Nasa linya si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po, Director Posadas. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Magandang umaga po sa inyo. Hi, Kong and Sir Aljo. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyo, sir. Alam mo, sir, ito nga, di ba, yung mga pag-ulan noong nakaraan, binagyo din tayo sa Metro Manila at iba pang mga lugar. Ito ba'y pinag-aaralan na rin ngayon ng Office of the Civil Defense na baka kailangan baguhin natin na ang strategy para less ang mga mamatay, yung mga ayuda, pagkain, maidala kaagad. Kasi we keep on saying na global warming, iba na ngayon, climate change, pataas ang tubig. Have you already done a study to how to attack this problem, how to contain this problem? Kasi parang lagi tayo nagugulantang, Director Posadas. Opo, yan din po ang in fact, sir, na simulan po yan dito po sa ATM-CDRR recently na sisimulan po yan doon sa pagrepaso ng batas, Kong, na 15 years na po, no? Magpi-15 years na po itong RA 10121 at isa po ito sa doon po ang sisimulan, plus meron pong mga recommendations din on yung sa comprehensive sa flooding, sa flood mitigation plan po na national led at iba-iba pa pong mga bagay, sir, na nakalatag po dito sa NDRIMC. Ang problema lang po natin, one after the other po itong disaster natin ngayon, kaya talagang busy lang po sa ngayon, Kong and Sir Aljo. Okay. So, ito ho ang problema kasi nakikita natin, Director, naka-ready naman ang LGU ng Naga, naka-ready yung LGU ng Bicol, ang probinsya, pero ang nangyari ho dito, mukhang na-overwhelm sila, yung tubig sobra-sobra. So, meron na ho ba tayong pag-aaral na how do we contain this, na how do we execute this para sa susunod na bagyo or typhoon season, medyo naka-ready na tayo. Tama, Medyo na kahit na mataas ang tubig pa dyan, baka kasi, Director, mga lugar na hindi binabaha, ay binabaha na ho ngayon. Ito ho ba'y pinag-aaralan na? Meron na ba tayong mga oplan, operational plan? What do we do pag yung lugar na ito binaha, maski na hindi siya binabaha dati? Ito po ay talagang isinasaalang-alang ko, no? Ito po ay in partnership with our science forecasting agencies dahil sila naman po ang talagang technical na experts dito. Isa pong PIDRA dati, ang nakalagay po kasi doon kung yung kapag nakalagay lang po doon above hanggang 200 millimeters of rain po, no? Ngayon po ay inihimay na rin natin yun kasi kagaya nito, Kong, no? Meron pong nakita ako na datos na talagang yung ibinuhos niya po na ulan dyan sa Bicol region ay definitely more than 200 po. Umabot pa po ng 400, 500 millimeters of rain ang ibinuhos niya dyan. So ito po ay talagang dapat po na ma-factor in, Kong. Of course, katuwang po natin dito yung mga kaibigan natin sa DOST Pag-asa, sir. Yung sinasabi ko, sir, na ma-predict natin. Kasi, by Aljo, itong, I believe, Director Posadas, napipredict na ngayon ng Pag-asa ng ating mga DOST kung gaano karaming rainfall ang ibabagsak. So, dito pa lamang, sir, na okay, may parating tayo bayan na bagyo. Ang dala nito ay pang isang taong tubig na. Okay. Mag-ready na yung mga sasakyan na nandiyan nakaparada ay hanapan nyo na matataas na lugar. Yung mga nasa bahay dyan na walang second floor, third floor, lumikas na kayo para early warning. Can we do that, Director Posadas? Is there a possibility that we can do that? Definitely, Kong. Nagpapasalamat po kami dyan. At yan din po ang direksyon na tinatahak namin ngayon. Sinimulan po natin ngayon. In fact, ako rin po, sir, nung bago pa lumapit ito, ang ginamit ko nga pong term is delubyo. So it's greater than 200 millimeters of rain base po sa mga pagtaya ng ating mga kaibigan sa Pag-asa. Just to give everybody po a sense kung ano po, kasi yun po ang dapat maunawaan nila kung ano ang itsura niya. Yung halimbawa more than this much, anong itsura niya. So ang bigla ko nga pong nagamit in one of the interviews, yun nga pong
delubyo because I saw po yung talagang amount of rain kong na binuhos definitely more than the scale na 200 millimeters of water per hour po. Parang 2 buwan na binuhos sa isang araw. Parang Anyway, Director, matanong ko lamang po, meron na po ba kayong figures kung ilan po ay ang namatay dahil po sa bagyo or ilan na po ang missing, ilan po ang nasaktan sa mga dinaanan po nitong si Bagyong Christine? Do you have the figures? Yung situational report po natin, but kanina po, kausap ko rin po yung mga personnel natin dito po sa Calabarzon, yung OCD Calabarzon at mukhang madadagdagan pa po itong datos na ito. For now, Kong, meron po tayong 11 na for validation sa death. Lahat po ito ay dito sa Region 5, Kong. And then meron pa po tayong 5 missing dito rin po sa Region 5 ito. And yun nga po yung total natin ngayon, 11 and 5, Kong. 11 and 5. 11 death, 5 missing. Opo. Yan pa lang ang natatanggap. Yung doon banda sa may Northern Luzon, extreme Northern Luzon sa mga La Union, wala pa naman? Wala pa po, Kong. Ay, salamat sa pag, Diyos. Sana wag na. Dumating po yung datos nila, mukha pong taas pa po ito. Sa estimate ninyo, magkano ho ang damage nito? Meron na po kayong ballpark figure kung magkano ang damage from Bicol Region, May Maropa, etc. Yung mga dinaanan, ilang bilyon po? Wala pa sa ngayon, Kong, pero kanina po nakita ko yung kino-confirm ko lang po yung sa DA kung yung okay po yung datos sila. Then siguro po sa susunod nating pag-uusap, i-report ko na po sa inyo yun. Panghuli na lamang, Director Posadas, we keep on getting information and asking for rescue. Ito pong Bicol Region dahil mataas pa rin daw ang tubig, humihingi ng mga bangka, ng mga kung ano-ano, life jacket. Can we do something about this, Director Posadas? Yes, Kong. Actually, we are doing just that. Yung pong isang C-130, sir, nakalipat po siya kanina. Nabigyan po ng go-ahead yun, Kong. 6:49 ng umaga. May dala po yung mga tao, yun pong rubber boats na commitment natin na ipapadala doon. At mga iba pa pong mga equipment, Kong. Tapos, as we speak po, meron ding contingent coming from the Southern Luzon Command. At meron din pong 230 strong na contingent, Kong, ng mga rescuers. Trained po ito coming from Region 8 po under the leadership po ni RD Torre Carrion. Kasama po yung equipment, kasama po yung lahat ng mga kakailanganin nila. And as we speak, Kong, baka tumatawid na po sila ngayon sa from port ng Allen to Matnog. And hopefully po itong meron pa po tayong ini-expect na isang flight pa po ng C-130, pwede na po nating maidala doon yung additional augmentation ng family food packs. Meron din pong dalang generator sets po. Meron pong mga communications equipment na dala para po continuous yung ating komunikasyon at pag-coordinate. Sir, sabi ho ninyo, kayo ho na-detect ho ninyo at to the help of Pag-asa na dilubyo ito, malaking tubig at baha ang dala nito. Ito po ba ay na-disseminate sa LGU hanggang all the way to the barangay level para nasabihan na lagpas bubong ang magiging baha ninyo dyan sa Naga para yung mga tao ay magsilikas, para yung mga sasakyan nakita natin nakalubog para naghanap sila ng mataas-taas na lugar? Or saan ho naging problema? Bakit ganun pa rin, gayon pa man, humihingi pa rin ng rescue at hindi nagkaroon ng preventive evacuation? Pero po bang coordination or information dissemination para yung mga tao nakapag-prepare, Director Posadas? Opo, yun naman po ang mainstay natin kung nagko-coordinate po tayo. Siguro lang po ang nakikita ko dito kung base po sa ating discussion ngayon. Siguro mas visual po dapat ang sinasabi natin na this much, ganito ka. Tama po kayo para ma-imagine po nila kung siguro kung yun ang idadagdag po natin sa ating messaging, sa ating pagpaparating ng informasyon. Kasi coordinated naman po even if we do our pre-disaster risk assessment po, nandyan din po yung mga concerned LGUs, yung mga regional offices natin to include po yung ating mga DREAM-Os at saka yung ating mga kasama po ng mga ahensya sa NDRIMC. Para next time, Director, sasabihan ho ninyo yung imposible naman. Hindi naman siguro tanga yung mga kababayan na pag sinabihan mo,
Oy, chairman, sabihin mo yan, itong lugar mo ay lulubog ito, lagpas tao. Siyempre, lahat siguro doon mag-iisip, teka muna, lulubog pala tayo. Yan ay according to Pag-asa. Pag may mga ganyan na siguro mapipilitan na mag-evacuate mga kababayan natin. Siguro sinabi lang na may baha, mag-ingat. I think hindi po sapat yung messaging ng NDRRMC na tatanggap natin sa cellphone, orange warning, red warning. Hindi ho nila alam Pero kung lilagyan natin, Metro Manila, Rizal, lagpas tao ang tubig, then everybody will be alerted, everybody will do something. Di po ba? Kulang po yata yung messaging. Siguro, kung ako ang tatanungin nyo kami nila by Aljo, maganda kung ang messaging aside from orange warning, pag mga lagpas tao ang baha. Di ba? Landslide. Yun po yung sabi ko kung mas iintindihan nila kung may picture po kung ano ang dapat nilang ma-expect exactly. Kasi kahit na hindi lagpas tao, at least nakatulong tayo ngayon. Tignan mo ngayon na nagtataranta tayong lahat ngayon, lalo na mga government agencies. Paano sila i-rescue ngayon? Paano yung mga pagkain? I think we have to go back to the drawing table and pag-usapan po natin lahat ito, lalo na po kayo dyan sa executive, DPWH, DSWD, DENR, everybody po, AFP, PNP. How do we attack this problem or resolve this issue? Kasi nasa global warming na ho tayo. Pataas na ho ang tubig. But anyway, Director Posadas, thank you po for your time. We really appreciate it. We will be calling you from time to time para malaman ho natin ang mga pangyayari or update. Salamat po at magandang umaga po sa inyo sa OCD. Maraming salamat po at isasaalang-alang po namin yung mga magaganda po ninyong rekomendasyon. Maraming salamat po.